tayong magiging tarakli. Planong mag-high ng reklamo ng lokal na pamahalaan ng Cagayan laban sa kung sinong responsable sa pagbigay ng isang tulay sa bayan ng Alcala. At sa DPWH, 3 truck na may bigat na tig 50 tonelada ang dumaan sa tulay na 18 tonelada lang ang kapasidad. 7 ang sugatan dahil sa insidente. Ating saksihan. Mag-aalas 5 ng hapon kanina, ito ang tumambad sa mga taga-Alcala, Cagayan. Grabe yan. Nabali ang Pigatan Bridge sa pagitan ng mga bayan ng Gataran at Alcala matapos ang sunod-sunod na pagdaan ng mga truck na puno raw ng palay at mais. Ang isa sa mga nahulog na truck, tila nakasabit pa sa itaas na bahagi ng tulay. Dahil sa insidente, hindi makaraan ang anumang uri ng sasakyan sa naturang tulay na itinayo noong 1980. Inabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Sa mga kababayan. Ayon sa DPWH, lumalabas sa inisyal na investigasyon na 3 truck na may bigat na tig 50 tonelada ang nagsabay-sabay dumaan sa tulay. Lagpas ito sa 18 toneladang kapasidad nito. Yan daw ang nakikitang dahilan ng pagguho. Meron pong nagsabay na 2 trailer trucks at 2 pang mas maliliit na vehicles, elf at saka forward. Nagpadala na ng team ang DPWH para sa assessment. Ayon sa mga lokal na opisyal, magpapatupad din daw ng rerouting ngayong di madaanan ng anumang sasakyan ang tulay. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng mga truck. Papakasuhan muna natin sila. Negligence, destruction to public property, at para merong tumanda rin yung mga hindi niniwala dyan sa 18 tons na yan. Yung operator? Yung operator. Side by side eh. Doon din sa kabila. Yes, Ganon din eh. 4 sila eh. Meron talagang problema. Na-overload talaga. Ia-assess din daw lahat ng tulay sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nagbitiw na po si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa gitna po yan ng imbestigasyon ng komite sa mga maanumalya umanong flood control project. At ngayong umuugong naman ang posibleng kudeta sa Senado, sinabi ni Senate President Tito Soto na tiwala pa rin siya sa suporta ng mayorya. Saksi, si Mav Gonzales. Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson sa kanyang sulat, may mga kapwa-senador na dismayado sa tinatahak ng investigasyon ng komite kaugnay sa flood control projects. Pinalalabas din daw ng ilan na idinidiin niya ang ibang senador habang pinoprotektahan ng mga miyembro ng Kamara na itinuturong utak ng mga umano'y anomalya sa budget para sa flood control projects. Iginiit ni Lacson na wala itong katotohanan at gawa-gawa lang aniya ng mga kritiko para harangin ang pagsisikap nilang malaman ang punot dulo ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Lacson sa kanyang liham, batid niyang siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Nang i-anunsyo kahapon ang plano niyang pagbibitiw bilang chairman, binigyang diin ni Lacson na hindi raw siya titigil sa paglaban kontra korupsyon. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant. Sa press conference kanina, sinabi ni Soto na nakausap niya kagabi si Lacson. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Mag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes.
And I will accept whatever decision he makes. Tinanong din si Soto kung pwedeng tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayon kay Soto, sa pagkakaalam niya, ang resignation letter ay abisong gusto nang mag-resign ng isang opisyal. Hindi raw ito paghingin ng permiso. Umugong din ang umano'y panibagong kudeta sa Senado. Pero buo raw ang kumpiyansa ni Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado noong isang buwan. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, no, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman ako kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Umikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Lacson bilang Senate President Pro Tempore, si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, ayon kay Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta, Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong mapopondohan lamang kung lampas sa target ang revenue ng gobyerno o kapag nakasecure ng dagdag na foreign funding. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tinawag ng ilang legal expert na labag sa saligang batas ang kondisyong inilatag ni Senador Alan Peter Cayetano para sa mungkahi niyang snap elections. Mungkahi kasi ni Cayetano magbitiw lahat ng opisyal mula presidente, vice-presidente, hanggang sa Senado at Kamara. At ang mga nagbitiw, hindi raw pwedeng tumakbo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang ideya ni Senador Alan Peter Cayetano para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito, mag-resign ang presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista at magsagawa ng isang snap elections. Pero hindi sila pwedeng tumakbo. Pero sabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, labag daw ito sa saligang batas. That one is not feasible because you cannot prevent them from running kasi wala namang disqualification sa kanila. No? Everybody has a right to run if he's qualified. At kung gagawin talaga ang snap elections, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang magpasa ng batas para dito. Kung lahat sila nag-resign, kakailanganin ng komisyon ng batas ng COMELEC. Kasi hindi naman kami pwedeng basta kikilos nang wala tayong batas sa pagkukondak ng halalan. Babalari ni Senate President Tito Soto, bukod sa walang legal na basihan ang pagsasagawa ng snap elections, magdudulot lang daw ito ng kalituhan at kaguluhan. Cannot be an option eh. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world
Sa kasaysayan ng Pilipinas, minsan nang nagkaroon ng snap elections. Taong 1986, sa gitna ng kabi-kabilang batiko sa loob at labas ng bansa sa kanyang pamumuno, nagpatawag si Noong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng snap elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Pero sabi ng COMELEC, magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Ang 1986 snap elections nangyari raw bago nagkabisa ang kasalukuyang 1987 Constitution kung saan nalinaw kung kailan gagawin ang eleksyon. Bago nag-1987 Constitution ay meron tayong presidente na napaka-powerful and at the same time meron tayong interim batasang pambansa. So kombinasyon siya ng parliament and at the same time presidential setup. In fact, noon ay pwede kasi yung kapangyarihan ng Pangulo hindi lang pang-executive, pati legislative ay nasa kapangyarihan ng ating Pangulo. So, hindi rin nag-fix ng term at that time. So, ibig sabihin, kaya at pwede noon. Ngayon, hindi na. Sa suhestyon ni Cayetano, sinabi ng Malacanang na wala silang panahon sa ganitong klase ng pamumulitika. Sabay sabing tumutok sa pangangailangan ng mamamayan at hindi sa pansariling interes lang. Ang sinabi naman ni Cayetano na magbitiw ang mga opisyal para makapagsagawa ng snap elections, sinagot sa isang live stream ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro sa kanyang personal YouTube channel. What if, sabi natin, mauna ka na? Total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi ikaw ay suspect. Hiningan namin ng reaksyon dito si Cayetano. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng drum sa Maguindanao del Sur. Patay rin ang isang lalaki matapos siyang saksakin sa loob ng jeep sa Cagayan de Oro City. Saksi, si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Tadtad ng saksak sa katawan nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur. Nakita itong nakasilid sa drum na nakabalot sa trapal at nakatali. Ayon sa pulisya, October 2 pa, nai-report na nawawala ang biktima. Patuloy ang investigasyon at ang pagtugi sa sospek. Dead on the spot naman ang isang lalaki matapos siyang saksakin habang nakasakay sa jeep sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, pauwi na galing sa dalampasigan ng biktima. Sinundan naman siya ng sospek hanggang makasakay sa jeep at doon lang pinagsasaksak sa lieg. Nawalan ng malay ang biktima saka nahulog sa kalsada habang tumatakbo ang jeep. Naaresto sa follow-up operation ng sospek na kaibigan at kapitbahay pa raw ng biktima. Natuntun ginamo siya dito sa terminal sa Maylanfield. So dito ginamo siya nakita. So na-surprise siya nga nagpalo ng pulis siya. Positibo rin kinilala ng isang saksi ang sospek na nahaharap sa kasong murder. Wala pa siyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.